Guys, meron ako ipapakita sa inyo. Dito sa ating gauge, makikita nyo yung ating tire pressure monitoring system. So, mapapansin nyo yung tatlong gulong natin, magkakalapit. Front left is 31.5, rear left is 31.3, then yung rear right natin is 30.9. Pero yung bukod tangi ko na front right ang isang matigas or malayo yung kanyang tire pressure. Meron siyang 3 something PSI na difference. Pero nung in-inflate ko yan mga bossing, sa totoo lang, pare-pareho sila syempre. Hindi ka naman mag-i-inflate na yung isa, iba yung pressure eh. So, nangyari to mga bossing, mula nung nasabugan ako ng gulong, eto, kung natatandaan nyo nung pumunta ako ng Marikina, nasabugan ako ng gulong, front right. Mula nung nasumabog yung gulong na yan, parang naging inaccurate yung aking TPMS sensor sa part na yan. So ngayon, susubukan natin mga boss, hindi ko sure kung gagana ha, pero ito, try lang natin, pakita ko lang din sa inyo kung paano ko ginagawa. Try lang natin baka ma-reset yung ating TPMS. So ganito yung ginagawa ko mga boss. Patay muna natin yan. Ayan. So ito yung ating front right na gulong. Okay? So ang ginagawa ko dyan mga bossing, ito. Wait lang. Kumukuha lang ako ng pangsundot, anything. Kung meron kayong pantanggal ng pito, much better. Tapos, i-deflate nyo lang yung inyong gulong. I-deflate nyo na as in deflate na deflate. Okay? Ayan guys, kung makikita nyo, dumapa na yung ating gulong. And tignan natin sa loob kung ilan yung tire pressure nya. Ayan. Kung mapapansin nyo, kahit nadapang-dapa na yung gulong natin, hindi pa rin lumabas yung tire condition natin na dapat pula na yan eh. So dapat nag-a-alarm na rin yung ating TPMS. So parang parang nagkaroon ng glitch or parang nag-sleep mode ngayon yung ating tire pressure sensor, di ba? So try pa natin mga bossing na i-deflate siya, baka sakaling ma-detect na siya ng system. Yan. So dapang-dapa na siya. Okay, hanggang ngayon hindi pa rin siya nade-detect oh. Ayan. So ito gagawin natin mga bossing. Inflate na natin siya gamit tong ating tire inflator. Ito. Ayan. Magandahan na meron kayong gantong tire inflator kahit saang lugar na medyo sumingaw or kailangan nyo mag-inflate ng gulong. Gilid lang kayo sandali at makapaghangin na kayo. Ayan, every long trip, actually nasa loob lang to ng sasakyan ko kahit mapa long ride or short trips, meron akong ginagamit na tire inflator. Okay, so 32.5 mga boss, dahil nandito ako ngayon sa Samar, medyo malubak yung mga dinadaanan naming kalsada. Pag masyadong matigas, pangit yung andar. Ayan, inflate lang natin mga bossing. So habang nag-inflate na rin yung ating gulong, ito naman yung isa pa natin gagawin. Punta tayo rito sa driver side. Yan. Tapos, patayin muna natin yung ignition. Then, buksan natin yung hood. Then, tanggalin natin to. Negative terminal ang ating battery. Titigil nga pala yung inflator natin guys ha. Titigil talaga siya. Kasi nga, nawala siya ng power. Wait lang. Tanggalin muna natin to. Yan. Mga ilang seconds lang naman. Much better siguro hintayin nyo kahit mga 1 minute. Yan. Then balik na natin yung ating negative terminal. Make sure lang na masikip. And then, turn on na natin yung ating ignition switch. Yan. Kung mapapansin nyo, nawala lahat ng ating tire pressure sensor. Na-reset yung ating TPMS. Ngayon, tuloy na natin yung pag-i-inflate.
Yan guys, so kusa nang tumigil yung ating tire inflator. Siya nga pala, sinet ko nga pala sa 35 PSI ha, kasi nga nandito kami sa summer, tapos lagi kami puno. Okay, meron tayong tamang tire pressure kapag konti lang yung sakay natin, tapos kapag lagi naman puno, kailangan medyo mas matigas ng konti yung ating mga gulong. Tapos dahil nga na-reset na rin yung ating mga tire pressure sensor, ayan, makikita nyo reset pa rin. Kailangan nating inflate na lahat. Okay, so yun lang yung may problem kanina na inaccurate, pero lahat i-inflate natin para pare-pareho sila ng tire pressure. So doon naman tayo sa kabilang gulong. Yan. Tapos pati yung sa kabila mamaya i-inflate din natin mga bossing ha. Wait lang. Hanginan lang din natin to. Pare-parehuhin na natin yung ating mga tire pressure. Siya nga pala, sa mga nagtatanong saan makakabili nitong aking tire inflator, ilalagay ko na lang po yung link sa may comment section. Actually mga boss, matagal na sa akin to. 5 years na. Pero hanggang ngayon buo pa rin po siya. Okay. So nandito na tayo sa pangatlong gulong natin. Tapos kung mapapansin nyo mga bossing, nagkaroon na agad siya ng reading, pero hindi pa yan yung mga boss. Mamaya meron pa tayong important step na gagawin after nating ma-inflate lahat ng gulong. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na rin yung isa, di ba? Okay, so wait lang natin mga boss, marami pa tayong gagawin dito. Eto guys, tapos na tayong mag-inflate. So makikita ninyo, meron na tayong makikitang pagbabago na nangyari din sa ating mga gulong. So kanina, before natin gawin yung reset na procedure, yung isang gulong na to is mga nasa 3 or 4 PSI yung difference niya dun sa iba. Okay, hindi ko lang matanda kung ano yung eksakto ha, pero mga nasa 3 PSI yata yung difference niya. Tapos ngayon, nung nag-reset tayo at nag-inflate ulit, meron na lang silang almost 1 PSI na difference. Okay, yung tatlo pare-pareho 33 PSI. Tapos ito 1 PSI. So ngayon, pinaka-importanting procedure every time na re-relearn tayo ng ating mga TPMS is pag test drive. Okay, so test drive lang tayo sandali. Wala lang ako kasamang mag-video ngayon, kaya hindi ako makakapag-video habang nagde-drive. Pero pakita ko na lang sa inyo after natin mag-test drive. Eto guys, so gumilid muna ako sandali, and after ilang kilometers ng driving, kung mapapansin ninyo, nagpare-pareho na. Okay, may point difference na lang sila. 34.8 na yung ating front right. Okay, yung front left natin is 34.6, 34.6 din yung ating rear left, tapos 34.2 naman yung ating rear right. Kung mapapansin nyo, pare-pareho na rin sila ng temperature. Okay, so ganun lang po mga bossing yung pagre-reset na ginagawa ko pagka meron ako isang tire pressure sensor na medyo nag-i-inaccurate ng reading. Kapag hindi po umubra to sa inyo mga bossing ng unang gawa, pwede nyo pong ulitin up to 2 to 3 times po. Ngayon, kung ayaw pa rin po niyang umayos mga bossing, no choice po kayo. Ang kailangan nyo na po dyan is tire pressure sensor reset tool. Okay, TPMS reset tool na po talaga mga bossing. Kapag ginamitan na po ng TPMS reset tool at hindi pa rin po naayos, it means mga bossing na nagkaroon ng damage yung inyong sensor at kailangan po siyang mapalitan. Okay,